made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hidden, I am covered, I found peace. Yes, into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one. Because of our God, I have been changed. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one. Because of Jesus, yes. Because of Jesus, I have been changed. Thank you, Jesus. Because of Jesus, I have been changed. Thank you, God. Thank you, Jesus, for all that you've done, all you're doing, and all you're gonna do. Naranasan mo na bang makakilala ng isang tao na ma-attitude tapos may isip mo na hindi mo pala alam yung buong kwento niya? Yung alam mo sa sarili mo na hindi ka judgmental pero para kang sinampal dahil na-realize mo na judgmental ka pala. Ganyan yung naging journey ko habang pinag-aaralan ko ang Genesis 3:8. Nawa po mahamon din ang pananaw natin tungkol sa righteousness and redemption katulad ng nangyari sa akin. So, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito na binigay mo po sa amin.
Tulungan mo po kami na ma-open yung mind namin and yung heart po namin para matanggap po namin yung message niyo po sa amin about dito sa Genesis 38. Lord, kung meron man pong masasagasaan na mga tinitindigan namin na principles, salamat po Lord na ititake po namin to as pagtuturo mo po sa amin. And salamat po Lord na meron po mga pagbabago na mangyayari sa amin. Salamat po sa inyo, Lord, sa lahat po ng ginagawa niyo sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito po tayo sa overview nitong Genesis 38. So, makikita po natin dito yung kwento ni Judah and Tamar. Si Judah, isa po siya sa mga anak ni Jacob. And dito sa Genesis 38, makikita po natin dito na umiwalay siya sa family niya and tumira siya sa Kizib. Doon niya na-meet yung kanyang napangasawa na Canaanite na ang pangalan ay Suwa. And then, nagkaroon sila ng 3 anak, si Er, si Onan, at si Sela. Nung lumaki na si Er, ipinakasal siya kay Tamar. And dito na nagsimula ang gulo. Kasi dito sa Genesis 38, dinescribe si Er na masama sa paningin ng Lord. Kaya pinatay siya ng Lord. And according sa batas ng levirate marriage, ito yung batas nila noong panahon na yon. Napunta kay Onan, si Onan yung second child, napunta kay Onan ang responsibility na mag-anak para matuloy ang lineage ni Er. Pero hindi ito ginawa ni Onan, kaya pinatay din siya ng Lord. And then, nag-promise si Judah kay Tamar na ipapakasal siya kay Sela. Pero, maghintay daw muna kasi bata pa si Sela. Kaya, pinauwi muna niya si Tamar sa tatay niya. Pero, tactic lang to ni Judah kasi natakot siya na baka mamatay din si Sela. And then, after ilang years, namatay si Suwa, yung asawa ni Judah. And, napansin ni Tamar na malaki na si Sela. Pero parang walang plano si Judah na ipakasal siya kay Sela. So, instead na maghintay, she took matters in her own hands. Nag-disguise siya as a shrine prostitute at umupo siya sa entrance ng Enaim. Si Judah naman, hindi niya nakilala si Tamar. So, nag-alok siya sa kanya ng pakikipagtalik. And ang ginawa ni Tamar, nanghingi siya ng condition. So, hiningi niya yung seal, cord, at staff ni Judah as guarantee. After ilang months, nagbuntis si Tamar. Nung malaman ni Judah na buntis si Tamar, syempre, balo siya ba't siya mabubuntis, diba? So, yung time na yun, ang kaparusahan is susunugin si Tamar, and yun ang inuutos ni Judah. Pero, ipinakita ni Tamar yung seal, cord, at staff. At sinabi niya na ang may-ari ng mga yun, yung tatay ng ipinagbubuntis niya. So, nung nakita ni Judah na kanya yung seal, cord, at staff, dineclare niya na mas righteous si Tamar kaysa sa kanya. So, teka lang, no? Ano daw yun? Si Tamar righteous? Itong babae na nag-disguise na prostitute. Sumiping sa father-in-law niya, righteous? So siguro sa point na to, nakataas yung kilay mo, no? Kasi sa akin, nagkaroon ng sariling buhay yung kilay ko sa part na to. Pero eto tayo, kailangan nating i-confront kung ano mang pwede nating matutunan dito. Tanggap man natin, tanggap man ang tinitindigan nating prinsipyo or hindi. So let us continue. Sabi sa Bible, Judah never slept with Tamar again. And yung ipinagbuntis ni Tamar, kambal, habang nanganganak siya, yung isa sa mga sanggol sa sinapupunan niya, inilabas na yung kamay. Nilabas niya na yung kamay niya. Kaya nilagyan na nila ng scarlet thread para palatandaan na siya yung unang lumabas. Pero ipinasok niya uli yung kamay niya. Tapos yung kapatid niya, siya yung biglang lumabas. So yung biglang lumabas na bata, pinangalanan nilang Perez. And yung naunsyaming maging panganay, Zera naman. Pero hindi pa rin ako makaget over dun sa sinabi na righteous si Tamar. Like, paano? Diba? And on top of that, alam niyo kung ano pa? Sa Matthew 1 and sa Luke 3, dun sa genealogy, yun dun sa listahan ng mga, yung sa genealogy ni Jesus,
Si Jesus, yung Messiah, di ba? Kilala natin yon, di ba, si Jesus? So, basahin natin para hindi lang ako ang magulantang, damay-damay na to. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron. So salok naman, paakyat. The son of Aminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah. Diba? Siya talaga yun eh. Si Perez talaga, yung anak ni Tamar. Yung Tamar na nandaya. Yung Tamar na nag-disguise as a prostitute. Sa totoo lang, sobra akong nahirapan dito sa Genesis 38. Halos magkanda buhol-buhol ang utak ko sa daming twists. Ilang weeks din akong hindi nakatulog dahil sa mga tanong na pumapasok sa isip ko. Ang dami kong research na kailangan kong i-condense into 10 to 15 minutes worth of sharing. Kasi kung hindi, baka bukas pa tayo matapos. So if after nito may questions kayo about dito sa nangyari kay Tamar na to, ask me. Kasi chances are, yung tanong nyo, isa sa mga 19 pages worth of questions na naitanong ko about sa story na to. So, sobra akong nag-struggle dito. I asked the Lord, paano ko to i-share? Baka isipin ng mga tao na okay lang gumawa ng mali para lang makakuha ng justice. So, isa to sa mga Bible stories that can make us uncomfortable. Yung idea na something good can come from actions that seems wrong, parang ang hirap niya iproseso. This raises tough questions for us today. Does the end justify the means? Tama ba si Tamar? Dahil in the end, naging mabuti ang resulta ng ginawa niya. Kahit pa nag-disguise siya as a prostitute at dineceive niya si Judah. Hindi siya madaling i-reconcile sa kung anong pananaw natin sa buhay. But maybe, that's exactly the point. Na pinipilit tayong harapin ang complexity ng buhay at morality. Siguro ipinapakita sa atin ng Lord na ang pagiging matuwid, hindi siya palaging malinaw at simple. Sometimes it can involve difficult choices. Lalo na sa mga sitwasyon kung saan nakataya ang justice at kaligtasan. Dito sa Genesis 38, talagay si Tamar sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Pero ibig ba sabihin nito na ang paggawa ng mali okay lang basta may magandang resulta? God forbid! Sabi nga ni Paul sa Romans 6:2. Sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? So here are some things that we can learn from this. Number 1, context matters. Mahalaga ang konteksto sa pag-unawa natin ng actions ng ibang tao. Dito sa kwento ni Tamar, malaking part sa naging desisyon niya yung culture and law nung time na yon. Isa nga doon is yung levirate marriage. Yung right niya na magkaroon ng asawa and yung limited options para sa mga widow sa ancient Near East. Kasi bawal silang hindi naman sa bawal, pero hindi sila pwedeng magkaroon ng sariling property. Kailangang merong lalaki na tutuwang sa kanya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng trabaho. Very limited ang choices niya. Kaya, kumbaga, itong ginawa ni Tamar na decision, itong action ni Tamar, no choice na siya dito. Number 2, itong ethical complexity. True righteousness is not always about following the law to the letter, which is yung naging issue ni Jesus sa mga Pharisees. Kasi pina-follow nila ng buong disiplina ang law. Pero, iba ang kondisyon ng puso nila sa likod ng mga actions nila. Minsan may mga decisions tayo na hindi siya black and white, na may mga gray areas. Minsan nakaka-encounter tayo ng mga moral complexities sa mga decisions natin. And lastly, God's sovereignty. Nagaganap ang plano ng Lord sa kabila ng mga pagkakamali at kahinaan natin.
sa kabila ng broken system na meron tayong mga tao. Bahagi ng mas malaking plano ng Lord ang mga actions nating mga tao. Gumagamit ang Lord ng mga imperfect na sitwasyon para ipakita ang grace niya at ang providence niya. And sa panghuli, hindi natin alam bakit pinili ng Lord na isama si Tamar sa genealogy ni Jesus. Dito sa kwento ni Tamar, nagpakita to sa atin ng deeper truth about sa kung paano ang Lord kumilos sa mga complicated na situations. Kaya sa buhay natin, kapag nagkaroon tayo ng mga trials na hindi natin maipaliwanag, tingnan natin ang sitwasyon as a chance na mag-trust sa Lord na mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi natin pwede i-box ang Lord kung paano niya gusto kumilos. Minsan kailangan nating maghintay para makita natin ang buong kwento. Itong buhay natin filled with unexpected twists. And sa lahat ng yon, ang Lord ang patuloy na nag-work para ma-fulfill ang purpose niya sa atin. So, manalangin po tayo. Panginoon, marami po sa inyong salamat muli sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga ipinakita mo po dito sa Genesis 38, although napaka-complicated nitong passage na to, nitong chapter na to, na medyo mahirap tanggapin. Pero Lord, tulungan mo po kami na patuloy mo po na i-open ang aming kaisipan, ang puso namin, Panginoon. Kung hindi man namin matanggap itong turo na ito sa ngayon, salamat po, Panginoon, na sa mga darating na mga araw, patuloy mo po kaming kakausapin. Patuloy po kayong kikilos sa puso namin, Lord, para mas maintindahan po namin na hindi po namin kayo pwede diktahan kung paano po kayo kumilos. Salamat po, Panginoon, na tutulungan mo po kami na patuloy kaming mag-trust sa inyo sa mga bagay na nahihirapan kaming intindihin, sa mga bagay na parang hindi namin kayang matanggap. Salamat po, Panginoon, na yung grace mo at yung pagmamahal mo sa amin ang patuloy mong pinaparamdam sa amin sa kabila ng mga limitations namin, sa kabila ng mga pagtatanong namin sa iyo ng bakit. Salamat po sa inyo, Panginoon, na napakahaba po ng pasensya mo sa amin. Salamat po, Lord, sa lahat ng ito. And pinadalangin ko po na kung ano man po ang pangangailangan ng mga kapatid ko na nakikinig sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, nakakatagpuin mo po sila. Salamat po, Panginoon, na kahit hindi mo man po sagutin ang lahat ng mga tanong nila, salamat po, Panginoon, na ipaparamdam mo po sa aming lahat yung pagmamahal mo, yung grace mo, Panginoon. Salamat po sa inyo, sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Thank you. Ever